Mga kapatid sa pananampalataya, mayroon pong isang investment, pamumuhunan na walang katalo-talo, puro ka panalo. Hindi lang panalo, kundi panalo maraming beses. Alam niyo ang mga negosyante, ang hinahanap nila na investment, yung walang katalo-talo. At ito po, ito ang isang uri ng investment na hindi lang sa puro panalo, kundi hanggang sa kabilang buhay panalo. Ano po ang tinutukoy natin na investment? Wala pong iba kundi ang gumugol, gumasto sa landas ng Allah. Sadakah kung tawagin. Napakarami po ng balik benepisyo sa atin kapag ikaw ay nagbitaw ng iyong sadakah. Pagkarami-rami ng balik sa iyo na iisa-isahin natin ngayon. Number 1, kapag ikaw ay nag-i-invest, namumuhunan sa mga gawain na sadakah, mawawalan ka ng katatakutan at mawawalan ka ng kalungkutan. Ganyan katindi. Sinabi mismo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quranul Karim na mawawalan ka ng takot, mawawalan ka ng kalungkutan. Sinabi niya, Ba'da, a'udhu billahi minas shaitanir rajim. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Napakalinaw ang sinabi ng Allah. Ito ang number 1 na balik sa'yo ng investment mo, pamumuhunan mo para sa Allah. Sadakah na nakakalimutan natin ng mga Muslim. Minsan yung Muslim, sinisiraan pa niya yung kapwa niya Muslim na naghihirap. Sa halip na tulungan, sinisiraan pa. Ito, malapit-lapit na pagkahulugan, ang mga yaon na ginugugol ang kanilang yaman sa landas ng Allah, sa gabi at sa araw, sa palihim at sa hayagan, ay kanilang makakamit ang kanilang gantimpala sa kanilang Panginoon. Sa kanila ay walang katatakutan ni walang ikalulungkot. Allahu Akbar. Mga kapatid sa pananampalataya, ayon sa tafsir ng mga ulama, ang tinutukoy rito na wala kang katatakutan, wala kang kalungkutan, ang tinutukoy rito ay sa kabilang buhay. Ibig sabihin, paraiso. Dahil yan lang ang lugar na walang nakatakot. Yan lang ang lugar na walang kalungkutan. Paraiso. Pangalawa, number 2, na balik sa iyo ng iyong pamumuhunan sa landas ng Allah. Balik sa iyo ng sadakah. Number 2, akala natin kapag nagbigay ka ng sadaka, mababawasan yung pera mo. Hindi po, ang balik sa iyo maraming beses. Ilang beses i-times ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong sadaka. Tulad halimbawa ng masjid na ito na hindi pa tapos, kahit isang halublak lang may sadaka mo. Allahu Akbar. Napakalaki ng balik sa iyo. Ang tanong, bakit ang mga Muslim ay takot magsadaka? Bakit nga ba? Natatakot sila na mabawasan yung pera. Yung 1 milyon, kapag binawasan mo ng sadaka, hindi na 1 milyon. At natatakot sila na baka sila ay maghirap. Hindi nila alam saan ang galing yung kanilang kayamanan. Sino ang nagbigay? Sino ang nagkaloob sa iyo ng kayamanan mo? Kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala.
innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Malapit-lapit na pakahulugan. Katotohanan, ang mga yaon na nagbibigay ng sadakat, kalalakihan at kababaihan, at nagpapautang sa Allah ng isang butihin na pautang. Tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sadaka mo, kapatid. Tinawag ng Allah ang sadaka mo na pautang. Pautang mo sa Kanya. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagbigay ng sadaka, pinautang mo ang Allah. Kung ang kapitbahay mo na jobless, nakakabayad, ang Panginoon pa kaya na may-ari ng universe? At hindi ka lang babayaran ka ng maraming beses. Ulitin natin. Katotohanan, ang mga yaon na nagbibigay ng sadakat, kalalakihan at kababaihan, at pinauutang nila ang Allah ng isang mabuting pautang, ito ay pararamin sa kanilang husto at sa kanila ay isang marangal na maganda, mabuting gantimpala. Ibig sabihin, kapatid, paraiso. Hindi lamang paraiso, hindi lamang gantimpala. Pararami ng gusto ang gantimpala mo, kapatid. Dadamihan ng dadamihan. Ito yung investment. Ito yung uri ng pamumuhunan. Pamumuhunan sa kabilang buhay na pagkalaki-laki ang balik sa atin. Ngunit bakit ang mga Muslim ayaw magsadaka? Dagdagan pa natin ang ayah. Man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Sino siya na magpapautang sa Allah ng isang magandang pautang? Allahu Akbar. Nagtatanong siya, sino sa atin ang magpapautang sa Allah? Ang sadaka mo, tandaan mo, bawat sadaka na bitawan mo, ito ay pagkakataon mo na mapautang mo ang iyong Panginoon. Ulitin natin. Sino siya na magpapautang sa Allah ng isang magandang pautang na dudublihin sa kanya ng Allah at pararamihin maraming beses? Ano bang ibig sabihin ng maraming beses? 700 times. 700 times. Isang hadith na nagsabi mismo na kapag pinautang mo ang Allah, babayaran ka ng 700 times. Anong hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sino man ang gumugugol ng salapi para sa Allah, tandaan mo, huwag mawala yung para sa Allah. Kapag bibitawan mo ang pera mo, lagi na sa intention mo, para sa Allah. Hindi para kanino man, hindi para sumikat ka, hindi para ikaw ay hangaan, kundi para sa Allah. Nasa puso mo, para sa Allah. Ulitin. Sino man ang gumugugol ng salapi para sa Allah, ang kanyang gantimpala ay 700 times ng halaga nito. Hadith at-Tirmidhi. Ngayon, ito po ang sakit ng Muslim. Bakit ayaw magsadakah? Busy tayo sa kahahanap ng kabuhayan. Nagkakarirahan ng mga Muslim. Karirahan saan? Karirahan sa pag-iimbak ng makamundo. At dahilan sa pagkakarirahan na ito, nakakalimutan natin yung maliit na butas na paglilibingan sa iyo. Dahilan sa pagiging abala ng mga Muslim sa pag-aagawan, karirahan sa makamundo, nakakalimutan natin yung maliit na butas na papasukan sa iyo. Libingan. Anong sabi ng Allah? Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Ang pag-aagawan, pagpapaligsahan sa pag-iipon ng makamundo ang siyang luminlang sa inyo hanggang sa dalawin ninyo ang puntod. Subhanallah. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, huwag tayong malinlang ng makamundo. Lahat tayo alis sa mundong ito. Ang dami nang nawala sa lugar na ito.
25 years na ako sa Maharlika. 10 taon higit akong tumira dito sa Kundo. Ang dami na ng mga kaibigan natin nawala. Ang dami nang nagsipag-lisan sa mga kaibigan, mga kakilala natin. Ganon din tayo susunod. Ngunit dahilan sa ating pagiging abalang-abala sa makamundo at nakakalimutan natin ang realidad na hindi natin pinaghahandaan yung puntod. Hindi natin pinaghahandaan yung ating puntod. Na kung saan doon po ay walang paligsahan, doon ay walang karirahan sa puntod. Allahu Akbar. Number 3, na pakinabang. Iisa-isahin natin ang mga pakinabang na balik sa iyo kapag ikaw ay nagsadaka. Na ito ang pagsasadaka na ito ay kinakalimutan ng mga Muslim. Subhanallah. Hindi natin pinupuri ang mga Kristiyano. Pero sila masipag sila magbigay ng ikapu sa kanilang mga simbahan. Sa ating mga Muslim, hindi tayo mahilig magbigay ng sadaka para sa ating mga muski. Pangatlo, na benepisyo. Ikaw na nagbibigay ng sadaka, malapit ka sa Allah, malapit ka sa puso ng mga tao, malapit ka sa paraiso, at malayo ka sa impyernong apoy. At ikaw na madamot, magbigay ng sadaka, malayo ka sa Allah, malayo ka sa puso ng mga tao, malayo ka sa paraiso. Saan ka malapit? Sa impyernong apoy. Basa anang hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang isang tagapagbigay ng sadaka ay malapit sa Allah, malapit sa mga tao, at malapit sa paraiso, at malayo sa impyerno. Dagdag pa. At ang madamot ay malayo sa Allah, malayo sa mga tao, malayo sa paraiso, at malapit sa impyerno. Ito pa yung karugtong. Pakinggan niyo mabuti. Pakinggan niyo mabuti. Mga masambahin na mga madadamot. May mga masambahin na mga madadamot. Pakinggan niyo ito. Karugtong ng hadith. Ang isang walang pinag-aralan, ibig sabihin illiterate, mangmang. Ang isang walang pinag-aralan na tagapagbigay ng sadaka ay mas gustong-gusto ng Allah kaysa sa madamot na masambahin. Hadith at-Tirmidhi. Makakita ka ng Muslim, nangingitim ng lusa kasasamba, ngunit napakadamot, ayaw magbigay ng tulong sa kanyang kapwa kapatid. Kahit na ang kanyang kapatid ay sumasala sa hapagkainan, hindi niya tinutulungan. Anong sabi uli ng hadith? Mas gustong-gusto ng Allah ang mangmang, walang pinag-aralan, ignorante, na nagbibigay ng sadaka kaysa sa masambahin na madamot. Hadith at-Tirmidhi. Bakit ganoon kahalaga ang sadaka? Dahil ang gustong-gusto ng Allah na gawa, ang pinakagustong-gusto ng Allah na gawa ay yaong makagawa ka ng something na matutuwa ang mu'min, something na maiibsan ang gutom ng mu'min, something na gagaan ang pasanin na problema ng mu'min. Ganyan kahalaga, gustong-gusto ng Allah yung nakagawa ka ng isang bagay na magbibigay ng ginhawa sa isang mananampalataya. Ganun kahalaga. At kapag ikaw ay madamot, ang pinagdadamutan mo, hindi yung kapwa mo. Ang pinagdadamutan mo, sarili mo. Sarili mo ang pinagdadamutan mo. Ha antum, haulai tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum may yabkhalu wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Tingnan ninyo, kayo ang mga yaon na inaanyayahan na gumugol sa landas ng Allah, ngunit sa inyo ay mayroong mga madamot. Ngunit ang sino mang madamot ay nagdadamot sa kanya lamang sariling kawalan. Ikaw ang talo, kapatid.
Iniisip mo na kapag nagpakadamot ka, darami ang pera mo. Oo, tama, darami ang pera mo. Pero tandaan mo, mamamatay ka rin. Yung ipinagdamot mo, yan ang latigo mo sa impyernong apoy, latigo mo sa libing, latigo mo sa araw ng paghuhukom. Pinagdamutan mo sarili mo. Number 4, ibig sabihin mga kapatid sa pananampalataya, itong investment na ito, itong pamumuhunan na ito, na pautang sa Allah, na sadaka, tinawag ng pautang sa Allah, ang pinakahigit na makikinabang nito ay walang iba kundi ang sarili mong kaluluwa. Sarili mong kaluluwa. Bakit kaya pinagdamut-damutan natin? Makakita ka ng mayaman. Bakit kaya? Hindi naman lahat. Makakita ka ng mayaman. Na bakit napakadamot niya sa mga mahihirap? Allahu Akbar. Natatakot gastusin ang kanyang salapi. Natatakot babawasan ang kanyang salapi para sa ikalulugod ng Allah. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idan la'amsaktum khasyatil infaq wa kana al-insana qatura. Malapit-lapit na pakahulugan. Sabihin mo, naka-address kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabihin mo, kapag inyong nakuha ang mga kayamanan ng aking Panginoon, ito ay inyong haharangan sa takot na gastusin katotohanan, ang tao ay madamot. Tingnan mo ang kahirapan ng Muslim ngayon sa Pilipinas. Makakita ka ng Muslim na kagalang-galang sa kanyang probinsya, dignified sa kanilang probinsya. Pagdating sa Maynila, kahabag-habag, inaapak-apakan. Tayo na mga tao ang pinaka-the best, pinaka-mataas na nilikha ng Allah. Ngunit dahilan sa kahirapan, ikaw ay inaapak-apakan, pinaka-mababang-mababa, hinahamak ng kahirapan. Ngunit pinanunood mo lang, ikaw na mayroong kakayanan. Subhanallah. Allahu Akbar. Bakit kaya? Kapag may dumarating sa iyo na mahirap na Muslim, sasabihin mo, heto na naman. Heto na naman itong mga hampas lupa. Manghihingi na naman ng pera. Kapatid, sa tuwing may lalapit sa iyo na mahirap, huwag ganoon ang mentalidad ng Muslim. Heto na naman itong mga istorbo, oh. Heto na naman itong mga manghihingi, oh. Huwag ganoon. Dapat ang mentalidad ng Muslim, kapag nakakakita ng papalapit sa bahay mo na alam mong manghihingi, magpasalamat ka, sabihin mo sa sarili mo, ito na naman ang golden opportunity para mapautang ko ang aking Panginoon. Sa halip na titingnan mo na ito na naman ang mga istorbo, mga ampas lupa, titingnan mo ang mahirap na huwag mo siyang titingnan na problema, tingnan mo siya bilang ito na naman ang ticket na makakamit ko ang ikalulugod ng aking Panginoon. Allahu Akbar. Mga kapatid sa pananampalataya, anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Malapit-lapit na pagkahulugan. Kaya't katakutan ninyo ang Allah sa abot ng inyong makakayanan. Makinig kayo at sumunod. At gumugol kayo sa sadaka para sa benepisyo, para sa kapakinabangan ng inyong sariling kaluluwa. Allahu Akbar. At ang mga yaon na ligtas mula sa kanilang pagiging madamot, sila ang mga yaon na magkakamit ng kasaganaan. Number 5. Iniisa-isa ko sa inyo mga kapatid ang balik ng sadaka. Number 5. Sa pamamagitan ng iyong sadaka, kawang gawa, maililigtas mo ang sarili mo sa tiyak na kapahamakan, tiyak na parusa.
Alam ba ninyo sa araw ng pagkagunaw, ang mga mayayaman na madamot ibigay sa mga may karapatan, may hirap, kapag ipinagdamot mo, mayroong bahagi ng kayamanan mo, kapatid. Gaano ka man kayaman, may bahagi ng kayamanan mo. Kahit na pinaghirap-hirapan mo pa yan, may bahagi ng kayamanan mo na karapatan ng mga may hirap, kung tawagin zakat. At kapag ipinagdamutan mo ang karapatan ng mga mahihirap, ang kayamanan mo, ang mga bahay mo, ang mga mansion mo, ang mga lupain mong hektarya, ang mga sasakyan, ang mga bank accounts mo, sabay-sabay magta-transform. Magiging ahas na itim na kalbo. Ahas. Sasabihin mo, bro, paano nangyari yun? Yung lupa magiging ahas, yung bakal sasakyan magiging ahas. Para ka naman hindi nakapanood ng pelikula. Nakapanood ka na ba ng Transformer? Yung sasakyan naging tao, yung tao naging sasakyan. Transformer. Kung kaya ng mga direktor, Panginoon pa kaya? Yung buong kayamanan mo, lupain mo, mga bahay, mga mansion mo, mabubuo bigla at magtatransform, magiging ahas na itim, na haabulin kang nakanganga ang bibig. Kapag wala ka ng matakasan, ihaharang mo ang iyong kamay, kakagatin niya na katulad ng baka, paglapa ng baka, parang nilalapa ng baka ang damo. Katibayan, anong hadith? Ang mayaman na nabigo na ibigay ang mga karapatan ng iba sa kanyang kayamanan, ang kanyang kayamanan ay magsasaahas sa araw ng pagkagunaw, na kung saan hahabulin siya nito na nakanganga ang bibig, at ang boses ay maririnig na magsasabi, kunin mo ang kayamanan na itinago mo at wala kong kinalaman rito. Kapag nakita niya na wala na siyang matatakasan, ihaharang niya ang kanyang kamay sa bibig nito at kakagatin siya nito na katulad ng paglapa ng baka sa damo. Para ka magiging damo, lalapain ang ahas na ito. Subhanallah, ipalayotin ng Allah. Number 6 na benepisyo, ang iyong gagastusin sa landas ng Allah. Tandaan mo, kapatid, tandaan mo, lahat tayo lilipat. Walang mananatili sa mundo na ito. Sabi ko nga, 25 years na ako sa Maharlika. Tumira ako rito sa inyong kundo ng more than 10 years, 12 years. Marami na akong kaibigan na wala rito, na wala na, na maalam na. Lahat ay lilipat. Lilipat ay isa-isa. Kapag lilipat ka ng tahanan, dadalhin mo yung lahat ng importanteng bagay. Pauunahin mo roon sa lilipatan mo. Ganun ang buhay, lilipat ka. Paghahandaan mo ang lilipatan mo. At ang pagbibigay ng sadaka ay investment para sa lilipatan mo. Mga kapatid sa pananampalataya, ang nakapagtataka, ito ang sakit ng tao, kasama ng Muslim, ang nakapagtataka, kung ano pa ang hindi mo pag-aari na kayamanan. Siya pang bantay saradong ang damot-damot mo. Allahu Akbar, subhanallah. Kapag patay ka na, kapatid, yang kayamanan mo, hindi na yan iyo. Pag-aari na yan ang mga tagapagmana mo, anak mo, asawa mo. Baka yan pang maging dahilan para ang asawa mo asawahin ng iba dahil malaki ang minana sa iyo. Ikaw na nagpakahirap-hirap araw at gabi, hindi mo na pakinabangan ang iyong kayamanan, ibang lalaki ang nakinabang, pagpatay ka na. Allahu Akbar. Bakit mo pinagdadamot-damutan ang kayamanan na hindi mo pag-aari? Kapatid sa pananampalataya, ang tanging pag-aari mo sa kayamanan mo ay ano? Ang nagasto mo sa landas ng Allah. Ang tanging iyo na ipagtatanggol ka sa libing, anong nagasto mo sa landas ng Allah? Halimbawa, mayroon kang 1,000,000 pesos. Wala pang 5% ang gugugulin mo sa landas ng Allah. 95% ipagdadamutan mo sa pag-aakala mong iyo yan. Pagpatay ka na, hindi mo na iyo. Iba nang may-ari niyan, tagapagmana mo. Kapatid sa pananampalataya,
Pera mo, ibinili mo ng pagkain. Nasa CR na bukas. Damit, pera mo, ibinili mo ng damit. Pagkaraan na ilang taon, basahan na. Ang tanging matitira sa iyo na pakikinabangan mo, ano ang ginasto mo sa landas ng Allah. Kaya dahilan sa ating pagiging madamot, dahilan sa pagiging abala sa makamundo, kariraan sa makamundo, nakakalimutan natin, Allahu Akbar, nakakalimutan natin na paghandaan ang ating buhay sa puntod. Subhanallah. Nakakalimutan mo, kapatid. Ang lagi-lagi naririnig mo, pera ko, kayamanan ko, kotse ko, bahay ko, mansion ko, lupain ko, ang lagi-lagi natin naririnig, akin, akin, akin. Wala kang pag-aari dyan, maliban sa 3. Nakain mo, nasa CR na, nasuot mo, basahan na, naibigay mo na sadaka, napakinabangan na. Katibayan, hadis ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulul abd mali mali wa innama lahu min malihi thalathun ma akala fa'afna aw labisa fa'abla aw tasaddaka fa'amda wa ma siwa dhalika fadahibun wa tarikuhu linnas. 3 lang ang iyong mapapakinabangan diyan sa ipinagdadamot-damutan mo. 3 lang. Anong hadis? Ang alipin ay nagsasabing, kayamanan ko, kayamanan ko. Ngunit 3 lamang na benepisyo ang kanyang kayamanan. Yaong kanyang nakain at nawala na, yaong kanyang nasuot at naluma na, at yaong kanyang naibigay na sadaka at napakinabangan na. Ang lahat. Lahat ng kayamanan mo. Maliban sa 3. Lahat po yan mawawala. Either iiwanan mo or ikaw ang iiwanan. Authentic po na hadith, Sahih Muslim. Ang tanong, bakit mo ipinagdadamutan? Ito ang malimit sa atin. Bakit mo ipinagdadamutan sa sarili mo? Yung para sa sarili mo. Subhanallah. Alin ba, kapatid, ang mas mahalaga sa iyo? Ang kayamanan ng tagapagmana mo o ang kayamanan na pakikinabangan mo sa iyong libing? Utak, pandarin. Alin ang mas mahalaga sa iyo? Ang kayamanan mo na hindi mo talaga pag-aari, kundi pag-aari ng mga tagapagmana mo, o ang kayamanan na pakikinabangan mo sa libing, pag-aari mong tunay? Itinanong ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba. Tinanong niya sila, sino ang mas gusto niyang higit ang kayamanan ng kanyang tagapagmana kaysa sa kanyang sariling kayamanan? Tinanong niya ang mga sahaba. Sumagot sila, o sugo ng Allah, mas gusto namin ang aming sariling kayamanan. Sinabi niya, anuman ang inyong ipinadala sa Allah. Hindi ba sabi ko kanina, lilipat tayo? Anong ipinadala mo advance? Ibig sabihin, sadaka. Anuman ang inyong ipinadala sa Allah, ang siyang kayamanan ng bawat isa sa inyo, at anuman ang inyong iiwanan, siyang kayamanan ng inyong mga tagapagmana. Mayroon kang makikita, pasintabi, halos wala ng pahinga yung mama. Trabaho, kayod ng kayod. Nakaimbak ng maraming kayamanan. Pinaglilingkuran siya ng kanyang driver. Akala ng driver, siyang naglilingkod sa kanyang boss. Yung pala ang boss ang naglilingkod sa driver. Dahil nung namatay ang boss, inasawa ni driver ang kanyang misis. Siya na ngayon ang mayaman, buhay mayaman. Nakita mo, kapatid? Pinaghirap-hirapan mo, iba ang makikinabang. Huwag mong pagdamutan ang sarili mo. Gumugol ka sa landas ng Allah. Bago malagot ang iyong hininga,
bago ang kayamanan mo maging pag-aari ng iba. Pampito, ang kayamanan mo, nababawasan mo ng sadaka, hindi pampapobre. Hindi ka magiging pobre. Wala pa tayong nabalitaan na mahilig magsadaka na naging pobre. Ang pagbibigay ng sadaka sa mga mahirap, hindi pang papobre. Kapatid, sa pananampalataya, hindi mababawasan ang kayamanan mo. Bagkus dudublihin ng Allah para ramihin ng Allah ang kayamanan mo. Basa. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kung pauutangin ninyo ang Allah na naman, utang na naman ang sinabi niya. Kapag magsasadaka ka, utang sa Kanya, pinautang mo siya. Kung pauutangin ninyo ang Allah ng isang butihing pautang, dudublihin niya ito para sa inyo. At ito ang bonus. Ito ang bonus. Hindi lang dudublihin maraming beses, hindi lang 700 times, hindi lang para rami ng gusto. Kung hindi, mayroon pang bonus. Buburahin niya ang mga kasalanan mo. Basa. Kapag magpapautang kayo sa Allah ng isang butihing pautang, dudublihin niya ito para sa inyo at patatawarin kayo sapagkat ang Allah ang pinakahanda na tumanaw ng serbisyo, pinaka mapagtimpi. Mga kapatid sa pananampalataya, ilan lamang ito sa mga benepisyo na balik sa iyo ng pagiging mapagsadaka na nawa maintindihan natin. Dahil marami ang Muslim na nasa crisis, marami ang Muslim na kagalang-galang sa Mindanao, pagdating sa Manila, inaapak-apakan, nawawala ang dangal at dignidad dahil sa kahirapan ng buhay. Nawa maantig ang ating mga damdamin at magiging maawain na tayo sa ating kapwa at mapagsadakah, mapagpautang sa Panginoong Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bago tayo magpatuloy sa ating topiko, isa munang paalala. Bagamat hindi kasali sa topiko, pero kailangan bigkasin namin. Kami ang nagkakasala pag hindi namin sinita. Kapag ang imam nagkukhutbah at nagbubulungan kayo, wala ka ng sala. Nagbatian kayo ng assalamu alaikum, wala ka ng sala. Kapag ang bata makulit at inaamu-amu mo, wala ka na ring sala. Maganda magdala ng bata para masanay ang bata, ngunit bata na behave. Kapag hindi behave ang bata, inaamu-amu mo, sinasabihan mo, wag ka maingay anak, wala ka ng sala, kapatid. Wala ka ng salatul Jum'ah. Wala ka ng Friday prayer. So, paalala po sa lahat. Nagkukutba, nagtitext-text yung mama. Naghihintay sa labas, hinihintay ang ikamat. Kahit sino makita, kinikindatan. Wala na kayong sala. Napakahalaga po ng Friday prayer. Pampabura ng mga kasalanan mo ng Friday na ito at ang susunod na Friday. Mawawala ang saysay dahil nakikipagbulungan ka, nakikipag-usap. Balikan natin ang topiko. Numero 8, napakinabang. Kahit hanggang 10 lang. Sisurkatin natin para mabilis.
Numero 8, na pakinabang ng sadaka, pag-invest sa kabilang buhay, pagpapautang sa Allah. Numero 8, ang sadaka, security and protection. Anong ibig sabihin ng security and protection? Mayroong nakalaan, nakatakda, na darating sa pamilya mo na sakuna. May nakatakda na darating sa iyo na aksidente. May nakatakda na darating sa iyo na kapahamakan, kalamidad. Dahilan sa iyong mga sadaka, ipinangharang ng Allah sa mga kalamidad at ipinalayo sa iyo ang mga kalamidad na iligtas ka. Ganyan ka-powerful ang sadaka, mga kapatid. Number 9, ang sadaka ay gamot sa karamdaman. Kung mayroon kang sakit na hindi gumagaling-galing, kung saan-saan ka nakakarating na ospital, subukan mo magsadaka ng magsadaka, mawawala ang iyong karamdaman. Puro itong hadith. Last na lang, number 10. Marami pa po ang mga hadith at mga verses tungkol sa pagpapautang sa Allah. Balik na mga pakinabang sa iyo. Number 10, last. Ang sadaka, pampahaba ng buhay. Hahaba, i-extend ni malakal maut ang buhay mo. Hadith ito ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagbibigay ng sadaka, pampahaba ng buhay. Ngunit ito ang problema, baligtad. Dahilan sa ang tao madamot, ngunit gusto niya humaba ang buhay niya. Anong sabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tumatanda na lang yung tao, nagiging senyor, nagiging ulyanin, nakakalimutan na niya ang pangalan ng kanyang mga anak, nakakalimutan niya ang pangalan ng kanyang mga apo, mga kaibigan, ulyanin na siya. Ngunit dalawang bagay ang hindi mo makakalimutan. Gaano ka man katanda? Ano yung dalawang bagay? Number 1, kasakiman. Kahit ang tanda-tanda mo na, ang sakim mo pa rin. 1 milyon gusto maging 2 milyon, 10 milyon gusto maging 20 milyon. Kasakiman, kahit matanda ka na, ulyanin ka na, nakakalimutan mo na ang lahat, hindi mo makakalimutan ang pagiging sakim. Number 2, paghahangad na mabuhay ng matagal. Basa bilang katibayan, yahramu ibnu adama wa yabqa minhu ithnatani al-hirsu wal amal. Ang mga inapo ni Adam ay dumarating sa katandaan, ngunit 2 bagay ang nananatili sa kanila: kasakiman at paghahangad ng mahabang buhay. Mga kapatid sa pananampalataya, nawa ang khutbah na ito ay pumukaw sa ating damdamin na mula sa araw na ito, magiging handa ka na kapag nakakita ka ng mahirap na pupunta sa bahay mo, huwag mong titingnan ito na naman ang mga hampas lupa, huwag mong titingnan na ito na naman ang mga istorbo, huwag mong titingnan na ito na naman ang mga manghihingi. Titingnan mo sila bilang ito na naman ang aking pagkakataon para pautangin ko ang aking Panginoon na susuklian niya ako ng maraming gantimpala sa mundong ito at sa kabilang buhay.